Sabi nga nila, kapag ang babae ay napakabuting asawa, very understanding, very supportive, very grateful, he appreciate kung ano man ang dumarating. At ang kanyang, ano ba to, at ang kanyang kabutihan ay hindi nararamdaman ng kanyang asawa ang kanyang pagkukulang. Ito po ang nagbo-boost ng energy ng isang lalaki para lumabas pa ng bahay at maghanap ng halal na pamamaraan at magkakaroon siya ng very focused at nagiging visionary ang isang lalaki kapag ang isang babae ay nandyan para mag-boost ng kanyang pagiging leader ng kanilang pamilya. Right? So mga kapatid ko, make sure, mga anak ko, mga mami, mga anak ko na mga kalalakihan, na hindi mo lang po i-consider ang kanyang kagandahan. Kailangan mo talagang ipagtanong kung sino siya. Now, kakasari, pwede mong tanongin, paano ko po malalaman kung siya ay mabait? Ako, for me po, no? Wala pong perfect na babae. Sobrang walang perfect na anak. Even me, so no, sa dami ng anak ko, wala talagang perfect na ganun. Pero, naniniwala ako na ang isang babae na pinalaki ng magulang niya na may din, at pinalaki ng kanyang mga magulang na may sapat na pagmamahal, at may tamang values, lalo na kapag ang babae ay malapit sa kanyang papa at mama. O di kaya sabihin natin, papa's girl, na kung mababait yan ng mga asawa. Kasi kung sila po ay mababait sa kanilang mga magulang, automatically, mas lalo nilang pag-iigihan at pagbubutihan ang kanilang relationship sa kanilang mga asawa. So, marry a good woman with a beautiful heart and a beautiful akhlak. Right? Sabi nga nila, yung mga babaeng masyadong masama ang pag-uugali at napakabastos, wala talagang lalaki mananatili sa kanya. No matter how beautiful you are, you will become the ugliest woman sa paningin ng iyong asawa kapag kayo po ay may masamang pag-uugali. Bastos na sa asawa, wala pang galang sa kanyang in-laws, hindi pa niya tinatrato ng tama yung kanyang mga sister and brother-in-law. Ay nako kapatid ko, kahit na ang taas ng title mo, iiwanan ka talaga ng asawa mo. Paggising mo, diborsyada ka. So para po hindi masayang, no, na magkaroon tayo ng peaceful and happy marriage, then marry a woman with a beautiful heart and a beautiful soul. Pangalawa po, ito na po. Ayan, ano po yung pangalawa na titingnan mo sa babae? Yan, willing to be a wife. Gusto niyang maging asawa. Bakit? Kasi maraming mga babae, ito gusto kong sabihin na maraming mga babae yun na sobrang galing. Diba? Napakagagaling, mashallah. Talagang ang kanilang mga title ay doktora, attorney, CPA, engineer, LPT, lahat na. Right? So, hindi mo sila pwedeng maliitin kasi may sarili silang kita. Magagaling ang mga babae ito. Ang problema, ayaw maging asawa pero gusto ng asawa. Pagdating sa bahay, gusto niya, ayaw niya maging wife. Gusto niya, kung siya ay director, sa opisina, director pa rin siya sa loob ng bahay. And then, kapag nakita niya na yung asawa niya, mas magaling siya, anong ginagawa niya? Commanding her husband. Questioning her husband. Belittling her husband. Criticizing her husband. Diba? Kasi bakit mo to ginawa? Bakit mo to ginawa? Actually, ito talaga yung pinakamalaking dahilan ng divorce rate. Kapag nakita, walang lalaki na matino na magtitiis sa isang babae na bossy. Feminista. Right? Para sa kanya, pag nagtimpla ng kape sa kanyang asawa, operasyon. Pero pag tumimpla siya ng kape ng kanyang boss, it's an honor. Ay, girl, you are crazy. Right? Kaya marami mga babae na sobrang galing, laging divorsyada. Dahil gusto niya, siya yung captain, siya yung presidente, siya yung masusunod. Right? Hindi niya tinutrato na leader yung kanyang asawa. So, walang lalaki po na matino, na magtitiis sa babae ito kahit ikaw pa ay prosecutor, kahit ikaw pa ay judge, kahit ikaw pa ay consultant ng isang malaking hospital. Walang lalaki na papayag na dalawa kayo na captain sa kanyang sariling tahanan. Right? Dahil ang mga lalaki are dyan, kawa mo na alam nisa. They are created as a boss to lead. Right? It doesn't mean na wala tayong kwenta. No. My point here, ang mga lalaki anak, nilikha sila ng Allah talagang to lead their family. So siguraduhin mo at akulakan na nandyan ka to support, nandyan ka to guide, nandyan ka to advise, but not as a competitor. Nandyan ka to complements kung ano man ang pagkukulang ng asawa mo. Nandyan ka to support him kung ano man ang mga plano niya sa buhay. Kaya nga mga kapatid ko, ang mga babae na talagang nakikipagkompetensya sa asawa niya, mga babae na hindi nila tinatrato ng matama ang kanilang mga asawa, after 1 year, after 2 years, divorce. Right? So kawawa, no? Kawawa yung magiging anak nila at kawawa yung anak mo na lalaki na ginusto mo lang yung may tarpaulin, pero naku, siya naman po ay feminista. Mga kapatid ko, no, kung gusto natin na magkaroon ng happy and mubarak na bahay, automatically, kung ikaw man ay magaling, avoid the pride. Avoid the pride. Don't compete, but complements with your husband para magkaroon ng perfect
no? Perfect na blend. Naisipin mo, itong lalaki na to, ang asawa mo ay mashallah, tapos may magaling na babae, like Khadija radiyallahu an. Sino si Khadija radiyallahu an? She is like a CEO, na pag-usapan natin to. She is like a CEO of the Quraysh. She is the most noble and the richest woman sa bayan ng Makkah. At siya po ay pinag-aagawan ng iba't ibang lalaki na mayayaman at kilala sa Makkah. At hindi siya kailanman nag-asawa, no, pagkatapos ng kanyang dalawang asawa na namatay, right? Pero bakit niya nagustuhan yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil nakita niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he can be the best leader. Kahit siya pa ay orphan, mas mahirap pa kaysa sa daga, no? Dahil talaga mahirap talaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nakita niya na itong lalaking ito sobrang intelihente, sobrang honest, at he can be the best leader in my home. That's why he chose Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maging asawa niya.